Mga ka-farmer, magandang araw uli. Balik tayo dito sa ating farm. Update tayo sa ating talong. Ngayon nga mga ka-farmer is nasa 44 days old na yung talong natin. At mayroon ng bunga na makukuha 44 days after transplanting mga ka-farmer. Ito na ngayon, may bunga na siyang ganyan. Medyo linghod pa, hindi pa nabitak yung ano niya, yung calyx niya, pero malalaki na kasi, nasa 6 hanggang 8 isang kilo. Kaso lang, yun nga, hindi gaanong marami yung makukuha natin dahil na-damage yung mga bunga na kinakain ng manok. Na isahan tayo ng manok. At saka ano nga pala mga ka-farmer, ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa insecticide na ginagamit natin dito is yun nga, yung ginagamit natin is yung biological na chemical. Hindi tayo gumagamit ng mga synthetic gaya ng mga lambda-cyhalothrin-thiamethoxam, gaya ng abamectin, chlorpyrifos, cartap hydrochloride, cyanzypyr, etc. Ang dami-dami, mitomil. Hindi tayo gumagamit nun mga ka-farmer, kasi ang masasabi ko sa mga insecticide na yun mga ka-farmer is useless, walang kwenta. Spray kayo ngayon, spray ka naman sunod na araw, pabalik-balik lang, kasi yung iba namamatay, yung iba hindi. At ang problema, yung hindi namamatay mga ka-farmer, magde-develop yun ng chemical resistance, magkakaroon ng pagkaka-immune. Ang maliban sa pagkaka-immune mga ka-farmer, ang problema niyan, ang pinakamatinding resistance na maibibigay nun, yung yung magiging next generation nila, yung kanilang anak, once nagsusurvive sila. Maliban dito sa ginagamit natin na biological na chemical, mayroon siyang contact at saka stomach action. Once na pag spray mo, yung nandyan na natatamaan nung insecticide, may contact effect na maaring mamamatay agad. Pero yung iba na hindi na fatal mga ka-farmer, ang mangyayari noon is mawawala ng gana sa pagkain, tapos paliit yung katawan niya hanggang mamamatay siya. Kung hindi man siya mamamatay agad, within 24 to 48 hours mamamatay na yun siya mga ka-farmer. At ang kagandahan pa, kasi kung may itlog na nandiyan tapos ma-affected siya nung chemical, or either yung iitlog pa lang yung insekto, tapos na siya, yung parang may tama na siya sa insecticide na yon, ang mangyayari mga ka-farmer, mabubugok, hindi na mapipisa yung itlog. So hindi magkakaroon ng next generation, kasi 100% yun, hindi na talaga yan siya mapipisa. At saka yung lahat ng insekto na natamaan ng insecticide or affected na nung insecticide mga ka-farmer, lahat ng mga yon talagang mamamatay. So ang mangyayari, kung magkakaroon man ng panibagong insekto, hindi basta-basta na agad-agad na magkakaroon, kasi yung mga nasa mga malayo, dadapo na naman yun sila, mag-spray ka na naman hanggang maubos sila mga ka-farmer. Yung mga nasa damuhan, nilipat sila dito sa tanim natin, ma-sprayhan naman natin sila hanggang maubos sila mga ka-farmer. So mangyayari, hindi na magkakaroon ng next generation. Kaya ang kalagayan ng ating tanim ngayon mga ka-farmer, sa awa ng Diyos, kahit isang tusok walang uod. Yung mga iba lang may pangungulot, tama nung green leaf hopper, kasi hindi naman tayo araw-araw nag-i-spray. Yung green leaf hopper kasi mga ka-farmer, pagdapo nila, kadalasan noon agad-agad iniihian nila yung talbos. Yan yung magkukos ng pangungulot. Lalo na yung palaya nandoon sa ibaba. Tapos kung titingnan nyo, nandito yung mangga, flowering stage yung mangga, nasa 22 days na yan ngayon. Bago sila makarating dyan sa mangga, makadaan muna sila dito sa talong.
Kaya hindi natin naiiwasan na minsan may nangungulot, pero walang problema kasi magre-recover din naman yun sila. Pero lang nabalda na. Hindi rin naman tayo araw-araw nag-spray. Dito nga 1 week ito bago inulit ko nag-spray nung nakaraang linggo, tapos inulit ko kahapon kasi may pangilan-ngilan na white flies akong nakikita. Kaya nag-spray ako uli sa loob ng isang linggo. Kahapon ko pa lang na-sprayhan uli. Then ngayon okay naman, kahit isang tusok ng shoot borer wala naman. Yan malalaki mga kaparmer. Doon sa unahan may mas malalaki pa talaga, yung mga 5 hanggang 6 1 kilo na average. Tapos itong mga toy na to, ito na rin yung makukuha sa susunod na linggo. Yan, ito sila. Yan, okay, yun ang ginagamit nga pala natin na insecticide mga kaparmer. Yung in-explain ko dito is yung Formula 1 ng Bioagronica, product ng Bioagronica na product. Ang maganda niyan is haluan mo talaga ng tonic. Kung gusto mo na package yung parehong brand, yung Biotonic ng Bioagronica rin, or pwede rin yung extra tonic. Pero sa akin kasi may 2 litro pa kasi ako na stock ng Megatonic mga kaparmer, kaya yun, Megatonic ang pinapares ko sa Formula 1. Ang pinaka-eksperto sa uod mga kaparmer sa shoot borer, pero kahit white flies or lumilipad na mga insekto, patay pa rin niya, yung Bio Optimax. Pero kahit lumilipad, yun nga sabi ko, kahit lumilipad na mga insekto, patay niya pa rin. Pero ang pinaka-expert niya talaga yung mga uod, yung mga gumagapang, yung mga nanunusok. Tapos yung Formula 1 mga kaparmer, yung mga lumilipad na insekto, doon siya mas pinaka-eksperto. Pero yung uod, patay niya pa rin. At saka yung mga shoot borer, walang yan, yung mga mites, trips, green leaf hopper, patay niya yon. Kaya ang mangyayari sa tanim natin, magiging free sa mga insekto. Ang kagandahan mga kaparmer, kasi yung mga yung mga kaibigan ng mga insekto, hindi namamatay gaya ng mga langgam, at saka yung mga paro-paro, yung mga tutubi, hindi namamatay mga kaparmer. So siya, broad spectrum at saka selective. Broad spectrum pero selective. Kasi parang pinipili niya yung kalaban lang na insekto, yung pinapatay niya. Ganon siya kaganda. Wala akong ibang may pa sa ibang kumpanya, yung sa Agway, yung Imped, maganda rin yun mga kaparmer. Pero i-compare ko dito sa product ng Bioagronica, ito yung Bio Optimax at saka Formula 1. Dito ako sa Formula 1 at saka Bio Optimax mga kaparmer. Yung Imped maganda rin yun. Lahat ng uri ng mga insekto, pareho sila ng aksyon nung yung Imped at saka ng Agway at saka itong Bioagronica, pareho sila ng effect mga kaparmer, stomach at saka contact. At saka yung effect niya mga kaparmer, bakit hindi siya nagkakaroon ng chemical resistance? Kasi yung epekto niya, mamamatay yung insekto through suffocation. Ngayon mga kaparmer, kung suffocation man lang, paano mai-immune ang insekto? Tapos yung epekto niya na ang insekto ay hindi nakakain, paano ka mai-immune kung wala kang kain? May mai-immune ba sa hindi na kumakain? Sino pang mabubuhay doon sa hindi nakakain? Tapos hindi natutubo kung sakali buhay pa siya within 24 to 48 hours. Hindi na siya tutubo, kundi paliit ng paliit yung kanyang katawan. Ganon yung mangyayari mga kaparmer. Samantalang yung mga chemicals na synthetic mga kafarmer, namamatay yung insekto through pagkahilo or pagkalason. Pagkahilo sa Bisaya, pagkalason sa Tagalog.
So ibig sabihin malaking chance na magkakaroon ng resistance or pagkaka-immune. Gaya nung tao na iinom ng pangalan nito ng alak. Sa umpisa, isang shot pa lang nahihilo ka na. Katagalan noon, isang shot walang epekto sa iyo, kailangan na ng dalawa. Katagalan rin, dalawa wala na ring epekto sa iyo, kailangan ng tatlo. Pataas ng dosage mo mga kaparmer. Ganon din 'yun sa mga synthetic chemicals na effect. Sa umpisa, yung iba patay agad, pero yung nagsusurvive, katagalan noon, nag-spray ka na naman ulit, nagsusurvive pa rin siya. So pataas yung kakayahan niya. Nagkakaroon ng resistance sa kanya. Nagkakaroon siya ng resistance o kakayahan na labanan na magsusurvive siya doon sa chemical na yon. Yun ang mangyayari. Kaya dito sa product na biological chemical, ang mangyayari mga kaparmer, paano ka magkakaroon ng resistance kung nasusuffocate ka? Subukan mong takpan yung ilong mo at saka bunganga mo, hindi ka makakahinga. Iwan ko lang kung kakayanin mo. Ganon din, patay. Okay, yun lang mga kaparmer. Sana na intindihan, nakakapulot kayo ng kunting idea sa bagay na to, kasi napakamahalaga nito mga kaparmer sa ating mga magsasaka. Walang sakit sa ulo, relax ka, stress free. Sa tingin mo na may ilang mga insekto, spray ka uli. Kung titingnan nyo mga kaparmer, ilang buwan akong gumagamit nito dito. Kung magkakaroon ng resistance or magkakaroon ng immune, ako, malayo ng isang buwan mga kaparmer, nilalabanan na yun ng insekto. Pero hanggang ngayon, sa awa ng Diyos, ganun ang nangyayari, tuloy paubos sila ng paubos, halos wala nang lumalapit. Sana tuloy-tuloy ng ganun, kasi malaking kaginhawaan to sa ating mga magsasaka. Okay, yun lang muna mga kaparmer ang update natin. Hanggang sa susunod, laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawa ang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang, sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat mga kaparmer.